Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back to PNR. Eto nga mga kababayan, naku po, OMG nabaliktad na, kapapasok lang na balita. Kimbo, di makapaniwala. Yan sa nangyari, natamimi lahat. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Pero bago po natin i-play, no? Bago natin panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga kababayan, kaya pala, eto pala yung rason, no? Kung bakit galit na galit itong mga congressman kay PRRD, no? Dahil sa naging sona ni dating Pangulong Duterte na kung saan, eto bigyan na lang po natin ng komento, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Yung ito sa palagay ko yung kung bakit galit itong mga congressman na ito kay Pangulong Duterte. Ito mga kababayan, panoorin po natin at bigyan natin ng komento. I just heard, it's not in my speech. I just heard that from a psychic that the first crack when the big one hits, will be right here in the center of this. Nagtawanan po ang mga congressman, no? Pero ang totoo sila po talagang pinatatamaan dito ni PRRD. Pakinggan po natin. Bakit sila pumalakpak? Diyan nga tatama yung big one. Yan man ang sabi nila. Philippines is so corrupt, it's so lousy, that if you kill all congressmen, senators, and the president, we will have a new day. Nagtawanan sila mga kababayan, pero para sa akin napakasakit pong pakinggan ng sinasabi ni PRRD kung ako po yung congressman. Napakasakit po kasi biruin mo. Hindi lang kilala sa dito sa ating bansa na mga korap ang mga congressman, senador, di ba? Maging sa ibang bansa, kilala ang Pilipinas na pinakakorap. Nagtawanan lang ang mga hinayutak, baka itong patawa-tawa lang dito, pero malaki na palang galit kay PRRD. So I pray that if the earthquake comes, it comes now, this moment. Sama-sama na sila mga kababayan, no? Kung yan ang kung ito para sa akin, kung yan ang magiging sakripisyo, no? Sige na. Tirahin nyo na dyan. Well, anyway, ano ba ang gusto kong i-point out dito mga kababayan? No, ang gusto ko lang i-point out dito, kaya ba ng presidente nyo or natin ngayon, ang sabihin harap-harapan sa mga tonggristan ito? Yung sinasabi ni PRRD. Yun lang po mga kababayan. Kung kaya niya ba harap-harapan. Si PRRD lang po ang nakakagawa ng ganyang mga bagay mga karibin natin, no? At bibihira po tayo magkaroon ng ganyang pangulo. Kaya eto, balik na naman po sa dating kalakaran ng Pilipinas. Nako. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan sa sinabi ni dating Pangulong Duterte? Nakaraang sona pa ito Kaya nga Pinas News Review tayo kasi nire-review po natin yung mga nakaraan, no? Yung mga balita. Okay? Well, ito mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin. Patungkol naman po ito dito kay Kimbo at sa yung mga nangyayari ngayon dyan sa Kongreso mga kababayan. Mula po kay Banat Kapanig TV. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos sila panggigipit ng mga kongresista, pilit ipalalabas na winaldas ng ilang araw ang confidential funds at tapyasan ang budget ng Office of the Vice President ni Vice President. Eto mga kabayan, di ko alam kung bakit gigil na gigil sila dyan sa confidential fund, no? Na sinasabing 125 million ginastos in only 11 days mga kababayan, no?
Bakit ba galit na galit kayo dyan? Bakit ba lahat kayo, no, in aid of legislation? Ito lang ba yung basihan ninyo? Itong 125 million na ginastos in 11 days, mga kababayan, para gumawa kayo ng batas? Yan lang ba ang pwede nyong maging basihan? Or there is something, like for example, yung flood control projects, mga kababayan, na umaabot ng 1 billion mahigit, di ba? Oh. In aid of legislation, siguro ko meron naman kayong mas mapapala ang taong bayan kung pag-uusapan itong bilyones na ginagastos araw-araw, di ba? Kesa sa pag-usapan. O sige, sabihin natin pag-usapan na rin natin kasi pinag-uusapan na nga ngayon eh. Pero dapat, mga kababayan, pag-usapan din, itong mga mga issue about dyan sa, for example, sa flood control, sa almost 90 billion nakinuha ng gobyerno from PhilHealth. O, pag-usapan din po natin yan, no? Kaya nga, hinahamon po natin si Senator Reza Hontiveros, di ba? Dati ka pong CEO ng, or chairman, ng PhilHealth. Kung ikaw talaga ay meron kang, anong tawag dito? If you really care, no? About PhilHealth, bakit hindi mo itong pera ng PhilHealth, mga kababayan, ang bigyan mo ng tuon, bigyan mo ng time, no? To investigate, no? Kung anong mangyayari at kung saan mapupunta yung 90 billion, almost 90 billion na kinuha sa PhilHealth, di ba? O, maging patas lang sana lahat, wag puro focus, no? Kasi hindi nyo alam, yung 125, may malala pa palang gumagastos ng almost, or hindi lang almost, lampas 1 bilyon, mga kabay, araw-araw sa gobyernong ito. Sara Duterte, tila nagisa naman ng sariling mantika si Marikina Representative Stella Kimbo patungkol kung saan na napunta ang 1.6 trillion pesos na budget ng gobyerno ngayong taon. At bakit ganito na lamang ito kalaki ang sobra? Tila ang gaba dili magsaba o karma is real na kaya ang nangyayari sa mga buhayan ng Kongreso. Mga kapanig, ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, 1.6 trillion pesos na budget ng gobyerno ngayong taon, saan ito napunta? Ito ang matapang na tanong ni Pelrica Party List Representative Presley De Jesus kay Marikina Representative Stella Kimbo sa House Plenary Deliberation on proposed 6.3 trillion pesos national budget for 2025 ng House of Representatives. Na-caught on camera si Representative Stella Kimbo na hindi malaman kung ano ang isasagot sa mga pagtatanong na ito, na kung saan ay nagtataka si Pelrica Representative Presley De Jesus, bakit ganito kalaki ang sobra? Halos mahigit 1 minuto na itong nakanganga at naghahagilap ng mga kasamahan nito kung ano ang kanyang maisasagot. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayang nagtataka na hindi kaya di umano ay may kinalaman si Representative Kimbo sa maling appropriation sa mga budget ng gobyerno dahil di umano hindi ito makasagot agad ng diretso kung tinatanong. Karma nga ba daw ito kay Kimbo dahil sa panggigipit sa budget ng OBP ni Vice President Sara Duterte na tinaplasan ng 75% sa kanyang orihinal na proposed budget na 2,26,357,000 pesos ay nagiging 733,198,000 na lamang. Sadya di umanong mabilis ang karma kay Kimbo dahil naungkat din ang marangyang pamumuhay nito. Sa kabila ng maliit lamang na sahod sa isang mambabatas, ay nakabili ito ng mga milyong-milyong halaga na mga designer bags at alahas. Tila nga tumaas ang kilay ng ilan sa ating mga kababayan na tila hindi makasagot ng diretso itong si Kimbo. Paano na lang kaya daw kung siya ang nasa kalagayan ni Vice President Sara Duterte na pinagtutulungan ng mga kongresista noong siya ang humarap sa kamara? Baka himatayin di umano ang kongresista dahil sa pressure na kanyang masasagupa. Nang
lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, basta wala kang masamang nagawa, kahit ilang pang gumigisa sa'yo, mas sasagot kung walang kaba. Ngayon, Madam Kimbo, ba't parang di ka na makasagot? Anyari, wala maisagot, natataranta. Ganyan talaga pag sinungaling ang tinatanong. Panahon na para Halata naman mga kabayan kung ikaw ay nagsisinungaling, di ba? Sa iyong actions, no, sa pagsasalita mo, then you don't know how and what to answer, di ba? Kailangan mo pa ng magpa-coach, di ba? Kailangan mo pang tumingin sa gilid-gilid at magpabulong kung ano ang isasagot. O, di ba? Kung talagang hindi ka sinungaling, kayang-kaya mong sagutin 'yan. imbestigahan ang nawawalang budget ng Kamara, kung saan napupunta, saan ginastos at bakit nawawala yung pera sa budget, kanino napunta at sino-sino ang nakikinabang sa nawawalang budget, pera ng bayan, taxpayers money. Ganyan talaga ang mga kurakot sa kaban ng bayan. Makulong ka na sana. Yan ang karma mo. Pati mga kasama mo. Mabuhay ang mga totoong congressman, yung may malasakit sa taong bayan at sa pera ng taong bayan. Mabuhay kayo. Mahal namin kayo. God bless you all. Maraming salamat po, Honorable Congressman De Jesus, sa inyong maayos at maliwanag na pagtatanong kay Congresswoman Kimbo. Ang problema po ay nauutal yung tinatanong nyo. Nangangapa pa siya ng isasagot. So Congressman Kimbo, hirap na hirap sumagot. Pero pagdating sa porsyento, magaling. Katulad ng ginawa niya kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa panahon ni PRRD, pagkatapos ng pandemic, ay tuloy ang Belt Infrastructure Project. Kaya nagkaroon ng maraming trabaho ang manggagawa. Kasi mahigit isang taon ay naka-lockdown. Nakakulong lang ang mga tao sa bahay. Karma is real. Now go back what you've done to the budget of the OBP. Let's all go back sa mga politikong DDS. Talunin na natin mga tao ni BBM at mga NPA. This midterm So, putulin ko lang saglit mga kabayan. Speaking pala budget, no? Ano na nga dihado na po ang administrasyon ni PRRD kasi may pandemic. So, kailangan po talaga nilang magkaroon ng pera, di ba? Para igastos doon sa pandemic. Pero ang lumalabas mga kabayan, mas magastos pa ang administrasyong ito. Ha? Kesa po sa administrasyon ng PRRD. Advantage pa dito kasi walang pandemic. Kayang-kaya nilang tapusin yung mga proyekto kung mayroon man, no? Ha? Proyekto nila, kaya nilang tapusin ngayon. Yung kay PRRD, marami ang natapos, di ba? Kasi kahit pandemic, trabaho pa rin, eh. Ha? Kahit pandemic yun, kahit pandemic, hindi lumobo ang utang ng Pilipinas. Yan ang pinakamalaking question mark mga kabayan kung bakit mas malaki. No? Kung hindi, let's say, hindi na malaki. Bakit ganito na lang ang utang ng Pilipinas? Ha? Sa panahon, compare nga po ninyo mga kabayan. Ha? Utang ng Pilipinas noon at utang ng Pilipinas ngayon. Di ba? May pandemic noon, walang pandemic ngayon. Maraming infra project noon. Ngayon, ano ba? Meron ba? Kasi dapat binabalita nila yan, eh. Di ba? Wala naman tayong nababalitaan sa mga mainstream media na may mga malalaking proyekto ang ating gobyerno. Ibig sabihin, wala. Di ba? Bakit ganito kalaki kayo gumastos? Walang pakinabang ang taong bayan. Sana taong bayan muna bago sarili, di ba? term election. Pro Duterte dapat. And go. Ang dami po ngayon na-expose sa tulong po ni Congressman Herrera, no? Marami pong na-expose si Congressman Herrera. Yan, sa Salvador Arateles mga kababayan, pakinggan po natin. Diyan po sa budget, nawawalang savings. Yung si Brosas naman po, saan napunta talaga yung mga supposedly, libo-libong proyekto? Bakit may baha pa rin? Bilyon-bilyon, daan-bilyon po. Hindi po simpleng bilyon ito, no? Daan-daan bilyon yung hinahanap ni Herrera na mga savings. Saan napunta yan?
daang bilyon po itong pinag-uusapan na flood control program. Asan yung flood control projects? Tapos po, meron pa po itong mga pinagkukuha, no? Bawat departamento pala ay kinunan ng para dyan sa unprogram, para po ponduhan yung mga unprogram na projects, no? Daan-daan bilyon po yan. Yan po dapat ang pinag-aabalahan kung gusto ninyo sa Kongreso na magkaroon ng silbi, yung daan-daang bilyon na to. At higit sa lahat, no? Ito po ang pinakamalupit sa lahat eh. Ang pinakamalaking anomalya ay yung pagmumukha ni Kimbo. Kimbo, eh. Medyo nagpepreno ka, Kimbo. Wala ka. Hindi yata siya miyembro nung committee ni Chua eh. Pero ang pinagkakaabalahan po ng mga congressman ay maghagilap ng maikakaso for impeachment kay BP Sara. Malabong-malabo po, paulit-ulit na po eh. Kung hindi nyo tinatalakay halos araw-araw, hindi namin mabibisto na wala talaga kayong kakaso-kaso kay BP Sara. So yan mga kamay, sa paghahanap po nila ng maikakaso kay Vice President Sara Duterte, no? Grounds for impeachment, wala po silang mahanap mga kabayan. Taong bayan niya, sabi ng tao, eto opinion taong bayan po nagsasabi sa komento na mas ano pa nga mas impeachable pa si PBBM sa kanyang mga ginagawa. Party dito, party doon, di ba? Kasi mga kabayan, bawal pong tumanggap ng regalo ang isang opisyal ng ating bansa. No? Pero yung naging duran-duran party ni PBBM ay regalo di umano. Sa kanya ng isang old friend, mga kabayan. Hindi ko alam kung itong batas ba ito ay ground for impeachment para sa isang presidente. Diba? Kasi ang presidente natin ay opisyal naman ng bating bansa. Diba? Siya po ang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. But he is not exempted, no? Kung makalabag siya sa batas, dapat rin po silang parusahan, di ba? Kahit pa presidente po sila, pag sila ay lumabag sa batas, kasi no one is above the law naman, di ba? Ipakita sana kung no one talaga is above the law. But nobody is talking about it, mga kababayan ng mga mainstream media, no? Hindi ba na alam ng mainstream media na bawal tumanggap ng regalo ang isang opisyal ng Pilipinas? Sana tinatanong po nila si PBBM, no? At yung ibang mga mambabatas, sir, ma'am, akala ko ba bawal tumanggap ng regalo? In any forms, indirect or direct, no? Maging ito ay kwarta, entertainment, or pabor. Sinasabi doon sa batas, anong batas yun? Article 67, 13 ba yun? Basta mga kababayan, may batas pong nagbabawal about dyan. Pero ganun pa man, no, walang, itong mga mainstream media natin, hindi po nila nakikita yan. No? Hindi po nakikita. Well, anyway mga kababayan, ano man pong inyong reaksyon, opinion, patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.